Isang masaya, masagana at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Dadako po ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa chapter 2 ng Book of Haggai. At pinamagatan ko po itong The Signet Ring. So a signet ring po is a traditional symbol or authority and status. Wearing one conveys a sense of heritage, power, and sophistication. So, ito rin po ay family tradition na usually from generation to generation, ipinapasa po ito sa mga anak na lalaki at anak na babae. So, isa po sa mga famous na signet ring na naitala sa Genesis ay yung time na binigyan po ng Pharaon si Joseph ng gold signet ring na nagsisimbolize nga po na binibigyan siya ng authority para mamahala sa lugar po na iyon nung time ng famine. So, it means protection po at kinikerry po niya yung power ng individual na nagbigay po sa kanya. So, it is also a symbol of God, the Holy Spirit. Nagpatuloy po si Prophet Haggai sa paghahatid ng mensahe mula sa Panginoon. Dito po sa chapter 2 ng Book of Haggai, hinimok niya ang mga nagbalik na sila Zerubbabel. Siya po yung head ng mga Jewish exiles na naging governor din po ng Judah at tinuturing po na hari sa panahon na iyon. At siya po yung nagpatuloy ng lahi ni David. At si Joshua naman po, siya po yung high priest. Yung time din po yun habang pinapatayo po ang templo ng Panginoon. At kasama pa ang ibang mga Israelita. So, hinimok po ni Prophet Haggai na manatili po silang malakas at tapat sa Panginoon upang maitayo po ang templo ng Diyos. Ipinahatid din po ni Prophet Haggai na ang unang kagandahan ng bagong templo ay hihigit kesa sa nauna. So sabi po sa verse 9, ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging mas dakila kaysa sa una, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito, ibibigay ko ang pangwakas na kapayapaan at kasaganahan. So, yun nga po, nangako ang Panginoon na yayanagin niya ang langit at ang lupa. Yayanagin niya ang lahat ng mga bansa. At from their country, pupunta sila lahat sa Israel. Dala-dala yung yaman na meron sa bayan nila. Lahat ng mahalagang bagay. At pupunuin nila ang templo ng Diyos. And God will fill His house with glory and splendor. Kaluwalhatian at karilagan. At ipinahayag din ni Prophet Haggai ang pangako na Diyos na pagpapala para sa kanila. Sabi sa verse 19, kahit wala nang natirang trigo at wala nang bunga, mga ubas at mga kahoy ng igos, pomegranata at olibo, pagpapalain naman kayo ng Panginoon simula sa araw na ito. Pero yun nga po, no, kailangan sa chapter 1, nagkaroon na po ng change of heart. Dito sa chapter 2, ini-encourage pa rin po sila magkaroon ng change of mindset. Sabi dito, mula ngayon, isipin niyong mabuti ang mga nangyayari sa inyo bago niyo umpisahan ang pagtatayo ng templo ng Panginoon. Before kasi, di ba, inuna nila yung pagtatayo ng sarili nilang bahay. So, naghatid si Prophet Haggai na kailangan unahin muna natin ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin. At yung mga pangangailangan natin, di ba? Si Lord na ang magbibigay. Dahil pag inuna natin yung mga sarili natin at hindi natin inuna ang Panginoon katulad ng mga nangyari sa kanila, no? Yung ini-expect nila na 6 na 20 na takal na trigo, naging 10 lang. Yung ini-expect nila na sa pisaan ng ubas na 50 gallons, naging 20 gallons lang yung nakukuha nila. So, kung unahin natin yung sarili natin, yung ini-expect na makukuha natin, we will get less. So, ayun po, dahil sinira ng Panginoon ang inyong mga pananim sa pamagitan ng mainit na hangin, peste at pagpapaulan ng yelo, na parang mga bato. Ito yung ginamit ni Lord sa buhay nila para tawagin sila at manumbalik. Pero hindi sila tumugon nung una. Pero nung tumugon po sila, nung natapos na yung pundasyon ng templo, sabi ni Lord, tignan nyo,
kung ano ang mangyayari mula sa araw na ito. Dahil tumugon na po sila sa Panginoon, na-realize nila na kailangan bago nila gawin yung mga bagay pang sarili, unahin muna nila yung para sa Panginoon. So the signet ring, sabi sa Tagalog, at sabihin mo rin kay Zerubbabel na aking lingkod na sa araw na iyon ay pamamahalain ko siya sa pamagitan ng aking kapangyarihan dahil siya ay hinirang ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan na nagsasabi nito. Ito ang pangako ng Panginoon kay Zerubbabel at sa bawat naglilingkod ng tapat sa Kanya. Napakaganda po, di ba? Sa mga tao, sa mga lingkod niya, na inuuna siya, sinusunod ang kalooban niya, hinahanap ang presensya niya sa anumang sitwasyon ng buhay nila. Pagpapalain sila ng Panginoon. So ano nga bang dapat natin gawin pag binigyan tayo ng signet ring, di ba, ng Panginoon? Ito po kasi, di ba, symbolic of the God Holy Spirit. Dapat po wear and work. Wear your signet ring. So every believer is nabubuhay po sa atin ng banal na espiritu. Guys, but yung mga nananampalataya lang, yung mga believers lang na lumalakad according sa word ni God, sa kalooban niya, yung mafi-filled with the Holy Spirit. Diba po? Yung mga talagang mainit, malalablab yung pagmamahal sa Panginoon. At naaayon po yung ginagawa nila sa salita ng Panginoon. Yun po yung mga mapupuspos ng banal na espiritu. Ganito rin ang pinangako ko sa inyong mga ninuno nang inilabas ko sila sa Ehipto. At ngayon, ang aking espiritu ay mananatili kasama ninyo. Kaya huwag kayong matakot. Diba? Sabi niya, my spirit stands firm and immovable and continues with you. Do not fear. So huwag po tayong matakot at huwag din tayong mamuhay or magbabad sa kasalanan. Sin will make us unclean at hindi tayo mapupuspos ng banal na espiritu kung meron tayong bahid or dumi sa buhay natin. Isipin nyo yung mga daliri natin, di ba? Di ba? Pag may mga buhangin po yan, okay lang ba isuot mo yung singsing? Di ba po? Hindi. Kailangan muna hugasan muna natin dumi sa kamay natin, sa daliri natin. Pag malinis na, tsaka natin maayos na maisusuot ang singsing. We will be filled with the Holy Spirit. Yung God's anointing will be upon us so that every work of our hands will be blessed and not cursed. So, una po, we need to wear yung signet ring. Number 2, we need to work. And work, for I am with you, declares the Lord. Be courageous and work. Huwag tayong magpakatamad. Tas ini-expect natin yung glory and presence ni God sa buhay natin. Yung anointing, ayaw ni Lord ng tamad. Nang nakatenga lang at parelax-relax lagi. Yung passive, ayaw po ni Lord yun. Gusto niya nagbubunga ang buhay natin. Nagmumultiply. Kaya kailangan po continuous yung pagtatrabaho natin, especially for the kingdom of God. Huwag po tayong palubog at litaw. Kailangan po continuous, consistent, be courageous and work. God has chosen us. Huwag po tayong matatakot na isang bagay hindi natin kaya, lalo na kung ginagawa natin ito sa Panginoon. Kasi yung pangako niya, sasamahan niya tayo, i-equip niya tayo. Don't be lazy and ignorant. Saliksikin natin ang salita ng Panginoon at matatagpuan natin ang tunay na kayamanan dito. Ang katotohanan na magpapalaya sa ating pagkabilanggo sa kasalanan at kamangmangan. At yung karunungan po na makukuha natin sa salita niya, magagamit po natin itong sandata sa araw-araw ng ating buhay, pananggalang sa kasamaan, at magagamit po natin ito sa pagliligtas po ng mga taong nakatalagang pumunta sa impyerno. So, lagi po natin tatandaan, wear and work para po sa glory ni God. Yun lamang pong maituturo ko sa araw na ito. God bless you all po.